Magandang araw mga kabisdak. Nako, umatake na naman itong si fake news queen. Queen tawag natin dito, queen naman talaga yan eh. Alam niyo po, gusto ko lang ipaliwanag ng maayos sa inyo itong issue na kumakalat ho ngayon. Kasi ako po'y naawa rin sa Kingdom of Jesus Christ members. Kasi nainitan ho sila sa pagrarally, yung pagpunta ho nila doon sa rally para kay Pastor Kibuloy ay voluntaryo kusa. Ang hindi ko po matanggap dito, meron po talagang mga political vlogger na mga bastos, mga bayaran. Na ang hangarin ho nila dito ay manira ng kapwa-tao. Hindi maganda ito, guys. Dahil alam naman natin, Kingdom of Jesus Christ, matitino ang mga yan. Gusto ko lang po liwanagin ito. Kasi ako ho mismo, nandun sa rally, nasasaktan din ho ako dito, kasama ako dito. Dahil yung interpretasyon ng mga tao hindi maganda dahil sa isang fake news na ginawa ng ubog, bayarang, basahang balager na ito. Sa Bisaya, sinaw yun. Ito, actually, lit na po yung response natin. Sinagot naman din natin ito kagabi. Pero gusto ko pong liliwanagin para sa maraming mga Pilipino at yung pagod naman ng mga Kingdom of Jesus Christ sa rallying 2 araw na yon ay mapawi. Para po sa inyo ito, Kingdom of Jesus Christ. Ito ay post ng SMNI sa Totoong Boses ng Bayan. Ang sabi po dyan sa post na yan, these individuals featured in a video by vlogger Nino Barsaga. Alam nyo na to. Animal, fake news queen talaga to, guys. Claiming they were paid or promised payment or not affiliated with the rally group supporting Pastor Kibuloy. The shirts they wore over their own are replicas. So, piki po yung mga binihisan ni fake news queen Nino Barsaga. Ayan yung mga mukha na na-hire ni Ubog, ni fake news queen, vlogger. Pag tinignan nyo po yung mga mukha na yan, mukhang mga sabog eh. Yung iba dyan, wala pang ngipin. Meron nga po akong nasagap na impormasyon, mga basahan, mga daw to, mga taong grasa na natutulog sa kalye, dinampot, pinagsalita, kinuna ng statement, tinuruan, at kita, yung video naman, scripted naman. Hindi ko na pinapanood yung video kasi kilala ko naman to si Ubob na ito Fake news queen talaga ho yan. Ilang beses na po ako nabiktima niyan, pero hindi ko pinatulan. Pero by this time, doon ako sa rally, guys Nasasaktan ako doon. Sa sinasabing mga bayaran yung pumunta sa rally. Hindi ho sana kami. Naka 500 man sana kami. Nakalibre man sana kami ng pamasahe. Hindi ba? Pagkain man sana. Pangload. Pero hindi po kasi bayaran ang mga pumupunta doon. Ibigyan ko kayo ng pinakamagandang sagot dyan. Para makumbinsi ko ho kayo. Actually, hindi ko na kailangan kayo kumbinsihin. Wala namang kredibilidad yung nimal na vlogger na yan pero siyempre, para sa ikatahimik ng mga kaluluwa ng mga tambangag. At yung mga vloggers din na sumasakay. Alam niyo po mga kababayan ko, huwag natin gawing tanga mga sarili natin. Bayaran? Kailangan pa ba talaga gumastos ng Kingdom of Jesus Christ ng ilan to? 500, 6 sila, 3,000? Para makakuha ng attendance. Kasi 6 yung in-interview, di ba? 6 yung tinutukan. Gumastos si
fake news queen dito ng ng 3,000. Ikaw, fake news queen, ang gumastos ng 3,000. Gumastos ka pa talaga ng ganyang kahalaga para makapanira lang. Sa bagay, kung malaki po ang offer sa kanya, na pumunta ko doon sa rally, manira ka. Kumita pa ho siya dito. Kunyari, ang budget, 20,000 budget mo, guluhin mo yung rally ni Kibuloy, tapos ito, bahala ka na, paano mong gawin. 20,000 budget. 3,000 lang ang gastos niya dyan sa fake news na yan. Puta, kumita ng 17,000. Ang tindi ng business ni fake news ko, no? Actually, sanay na ho siya dyan. Pero anyway, ito lang naman ang gusto nating linawin. Kung ako, Kingdom of Jesus Christ, Pastor Kibuloy, hindi ko na kailangan magbayad pa dyan. Meron pong miyembro ang Kingdom of Jesus Christ na 7 million members. Active, legit. Kinikilala si Pastor Kibuloy. Kilala si Pastor Kibuloy na mabait, matulungin sa kapwa. 7 million is 7 million. Tanong ko sa inyo, kailangan pa ba maghanap ng bayaran ng mga tao si Pastor Kibuloy para mag-attend lang ng rally? At tatanga-tanga naman natin kung ganon. No? Isang sabi lang ni Pastor Kibuloy na, okay kayo dyan, punta tayo dito sa rally, magsipuntahan ang mga yan. No need na magbayad pa. Kasi matagal na ho silang minahal ni Pastor at matagal na po nilang minahal din si Pastor. Ang punto ko dyan, mga kaibigan, walang basihan itong paratang ng basahang bayarang balager na ubob na nagbabayad umano ang Kingdom of Jesus Christ sa mga tao para mag-attend ng rally. Ngayon, kung gusto nyo talagang panindigan na sabi ninyo ay merong bayaran, hanapin nyo po itong 6 na ito. Hinahamong kita, fake news queen, vlogger, lumabas ka, ilabas mo itong 6 na ito, ipa-interview nyo rin sa amin. Nang magkaalaman ho tayo kung yung pinapakalat mong fake news ay totoo. Putangin na fake news nga, paano magiging totoo? Ayan tayo kilala namin kayo kung sino yung pagkatao ninyo. Kami, biktima nyo kami ng fake news Kaso hindi kita pinapatulan noon kasi hindi ko kailangan patulan itong mga sabog no? Pero ito kasi parang ang hirap naman ho kung palampasin ko lang ito kasi nandun din kami sa rally Dami namin dun sir Wala ho, nakatutok kamera namin Live na live. Wala namang bayaran. Wala namang isyong abutan ng 500. Kasi itong Kingdom of Jesus Christ, hindi naman sila mga traditional rallyista na pumupunta sa rally para magkapira. Sila ay relihiyon. Hindi pa nila nasubukan mag-rally. First time pa lang nila ito, mga kabisdak. Kaya kayo, tumigil na kayo sa kaka-fake news ninyo. Grabe naman yan, pati kaluluwa ninyo, bininta ninyo sa Satanas. No? Tigil nyo na yan. At tayong mga Pilipino, huwag po kayo maniwala sa vlogger na yan. Walang kredibilidad ho yan. At sinagot ko lang ho yan dahil nakita ko po yung effort ng Kingdom of Jesus Christ members. Nagpainit, no? Pagod, sumasayaw, kumakanta. Tapos batuhin nyo lang po ito na bayaran ang mga yan. Kayong mga political vlogger ni Da Junior at ni Ma'am Shea na sumasawsaw dito sa pakana ni Fake News Queen, ang tawag sa inyo, mga ubob kayo. Wala kayong utak. 7 million members, Kingdom of Jesus Christ, tapos maghanap ng 6 na bayaran? Lolo nyo.